Good evening po. Today ating ide-demo ang features and functionalities ng ating website. Dito sisimulan natin sa ating registration page. Meron tayo ditong registration form kung saan pwedeng mag-input si user ng username, email, password hanggang sa kanyang profile picture. Next, kapag meron ka ng user account, may history yan sa database and i-check natin ngayon sa login page kung existing na yung account na ginawa mo. For example, tingnan muna natin yung account ng mga existing na. For example, kay user. Once na-login tayo at nakita ng ating system na existing yung account na yun, is mananavigate tayo sa dashboard. Sa dashboard na ito is depende sa kung anong organization ang pinili mo as a user. Pwedeng isa kang Okta organization or kung different college ka, depende sa organization na pinili mo. At dito makikita mo yung mga list ng mga forms na sinubmit ng specific organization na kinabibilangan ng isang user. From application, renewal, commitment, to plan of activities. Makikita din natin yung mga events na currently is ginaganap sa LSPU. And makakapaggawa lang yan is si super admin. Next, ang pinakang feature ni user is pwede niyang i-view yung mga members na under sa kanyang organization, like the admins, administrators ng organization nila, and yung mga kamiyembro niya. Next is pwede niya ding i-update or i-delete ang kanyang sariling account based sa kanyang gusto. So, pwede niyang i-update yung mga information niya or i-delete. Next is punta naman tayo kay admin. So, tingnan natin kung may existing account for admin. So, since may existing account for admin, makikita natin na nakapag-login tayo. So, this account ay under ng sample organization, and nakikita natin dito na mayroon tayong 3 user registrations. So nakikita din natin dito, natatrack natin kung ilang mga forms ang submitted na at kung ilan ang user, admin, and even super admin under this organization. Then meron din nga pala tayong calendar for guide lang naman. So same as user, makikita din natin yung events. Ang kaibahan lang kay user is pwede tayong ditong mag-submit ng mga forms. Because admin accounts ay kadalasan ang mga may-ari ng mga admin accounts or mga accounts na may role na admin ay yung mga president ng kada organizations. So it makes sense since yung mga president ang may kakayahang gumawa ng mga forms like application form, renewal, commitment, and plan of activities. Try nating mag-demo ng crude operation sa ating application form. For example, organization name, automatically, ang naka-default na selected sa ating selection form input field is yung organization na under yung account natin na admin. Next is, for example, is sample organization president, since president ang hinihingi. Next is set natin yung year. So once per year lang makakagawa ng isang form. So limited siya once per year. Once submit natin, since wala pang record for this year, is magsasubmit siya and meron tayong isang pop-up toaster. Next, pwede natin siyang i-view, i-edit, or i-delete based sa kung anong gusto natin. Pag view natin, pwede natin siyang i-convert to PDF. So, pwede din natin siyang i-edit kung may nakita tayong mali or i-delete. Sunod naman ay bukod sa view, meron din tayong edit, katulad lang din ng kanina. Tapos, pwede din nating i-delete. Next is, pwede tayong mag-upload ng mga PDF or mga forms na sinave natin as PDF. For example, mag-upload tayo ng isang PDF na kahit ano. For example lang naman. So pag in-upload natin, ma-add siya sa isang table kung saan makikita natin yun dito na ano na siya. Napunta na siya sa isang table for submitted forms na may signature na
Next is ma-notify dyan si super admin. Since siya yung super admin, ma-notify na may nag-submit ng isang application form na signed na nung pinakang super admin. So, tingnan natin siya ngayon kung nag-submit siya kay super admin or kung mananotify si super admin or makikita ni super admin yung in-upload. Since may existing account tayo for super admin, expected natin na maglalagin tayo or makakapag-login tayo. So, makikita natin yon dito sa part ng form submissions. Makikita din natin yung conditional rendering kung saan makikita lang natin yung mga lab menus na dedicated only for super admin, kay admin and user. So kanina, wala tong mga lab menu na ito pero ngayon is naging na since super admin na yung ating role. So tingnan natin yung application form na sinend kanina and ito yung PDF. Now is pwede natin siyang i-view, i-download or set yung status kapag ka nakita nating tama yung form na sinabit nila with signature. First, pwede nating i-view and ma-open siya sa panibagong tab. Okay. Ma-open siya sa panibagong tab or pwede din nating i-download para sa mga kung gusto nating gamitin for later use or i-set yung status kapag tama to success or failed. Once edit natin yan, magiging success yung status and dapat is pag bumalik tayo kay admin account is yung dating pending ay dapat ay success na din. So sa tingnan ni admin uli or i-visit niya uli yung application form na sinabit niya, dapat instead na pending is success na din yung submission niya for application form. So yun lang po yung simple demonstration natin about sa ating website and yung mga main functionalities and features na magagawa natin sa ating website.